Kuya Bal. Baka it's time, no, to hang that hat and manood na lang tayo pare-pareho sa nangyayari sa Kalingap community. Well, kahit papano, pampalubag loob para kay Kalingap Rab, no? Yung isa sa mga dating sinuportahan din, no? Na alam kong muntik na rin maging part ng love team dito sa Kalingap community, no? At I think naging isa rin sa mga K-Angels, nagsalita in behalf of Kalingap Rab. Yung mga natutunan niya. Okay, yung mga payong ngayon ay nakikita niyang tama, no? Na totoo yung sinasabi ni Kalingap Rab. Ito ay si Midit, no? So maybe some of you doesn't know her, but I think she's known as a leche plan, no? Leche plan girl, parang gano'n. Yun nga, nakita rin ni Kalingap Rab. Okay? Pero nawala siya sa Kalingap community dahil according to her, no, siya ay siniraan ng mga reactor ng Kalingap community. So, iba naman yung kwento nito, no? Ikumpara mo kay Erica at saka kay Beyonce. Dahil siya, hindi naman ata siya nagkaroon talaga ng love team. I'm not too sure, no? Pero iba yung naging kwento ng kanyang buhay. Kasi siya naman may trabaho, no, parang nagsa-sideline, something like that, ng leche plan. So, doon siya nakita. And ang nangyari sa kanya, yun nga, hindi siya nagtagal dahil sa mga siguro may mga controversy na hindi niya naman nabanggit. Pero hindi siya kay Kuya Bal at saka kay Kalingap Rab nagka-problema, kundi doon sa mga reactor. Sa mga reactor siya nagka-problema. So, allow me to share that video of Midit, no? And bibigyan natin ng konting opinion based sa ating naintindihan yung mga sinabi niya at yung mga natutunan niya dito sa social media sa loob ng Kalingap community. Okay? Gusto niyo po ba i-share ko yun sa inyo? Tsaka kahit noon po, inaano din ako niya ni Kuya Val. Nag-chat niya sa akin, hindi ko alam kung legit account po ba to ni Kuya Val. Nag-message siya sa akin, nag-ano siya ng opportunity. Parang sa business related po yung chinachat niya sa akin. Tapos yun, nagkausap naman po kami ni Kuya Val, pero regarding doon. Pero noon, nung umalis ako sa Kalingap, ino-contact din naman ako niya ni Kuya Val. Pero ako po kasi, parang hindi po ako basta-basta naapektuhan sa mga sinasabi. Especially pag nakikita or naano ko naman na parang parang wala, content lang, parang may masay lang, ganyan-ganyan. Or yung mga joke na minsan nga talaga po may laman ang joke ni Kuya Val. Pero so dito si Kuya Bal no? Ito ay kay kay Kalingap Rab, di ba? Kay Kalingap Rab to. Pero bakit laging nag-i-intervene, no, si Kuya Bal? No? Bakit siya laging na-intervene? I'm not sure kung kay Erica ganun din siya. Nag-intervene din ba siya? Pero dito kay Beyonce, and ito ngayon si Midit, nag-intervene siya. No? Narinig nyo naman yung sinabi ni Midit, di ba? Na talagang may mga bitaw kung minsan ng mga salita. Siguro, ganun din yung ginawa niya, no? Na katulad ng ginawa niya kay Beyonce, di ba? Na ayaw niyang maghiwalay, na marami siyang sinasabi, no? Na talagang ginagawa niyang sensationalize. Mas sensationalize niya yung mga issue. So, nagkataon lang na iba yung naging approach ni Midit, and I'm not sure kung ganun ba talaga karami din yung supporters ni Midit, no? Na kaya siguro hindi rin lumaki yung issue niya kasi ang nangyari sa kanya napagtulong-tulungan ata siya ng reactor. Napagtulong-tulungan siya ng mga reactor. So
napaisip tuloy ako na totoo ba kaya, no, na kapag wala ng silbi or umayaw ka na sa Kalingap community, sinisira ka, no? Kasi based din dito sa sinabi ni Midit, diba, reactor yung dahilan kung bakit siya nasira or bakit siya umalis sa community. Still, okay po ang pakikitungo nila sa akin. And umalis din naman ako sa Kalingap, hindi dahil sa kanila. Hindi dahil kay Kuya Rab, hindi dahil kay Kuya Val. Dahil yun sa mga reactors. So, yun. Kaya and hindi... Yung mga reactors, I heard something, no? I'm not too sure if it's because of money involvement, No, I'm not too sure. Pero kasi alam ko nagkaroon ng issue rin ito, no, si Midit. Hindi ko alam kung it's because of that or more than that. No, na siguro ginamit sa kanya ng mga reactors. I'm not too sure, no? Pero I heard some issue nga, no, about her. Okay, but I'm not too sure talaga. Pero nagkaroon siya ng issue. Ngayon, kung yung sinasabi niyang siya ay reactor ang gumawa sa kanya, so kaya po ako napapaisip na ganun din po ba ang nangyari kay Beyonce. Pero nasubaybayan ko yung kay Beyonce, parang I don't know, no, pero kasi sa panunood ko, no, at saka sa pag-observe ko doon sa nangyari kay Beyonce, wala naman talagang masyadong bumira kay Beyonce, no, ng mga isa lang, no, na nasa loob ng Kalingap, isang vlogger lang talaga ng Kalingap ang direktang nakita ko na tumira. Besides from her, wala naman ng masyado, no? Ang mostly nababalikan ay si Red Sane at saka si Dr. Love, no? With regards kanila Beyonce, wala akong masyadong nakita, no, na mga charity or na mga vloggers ng Kalingap, no? Please comment if you know someone. Kasi si Erwin lang, yung Erwin vlog lang ata yung alam kong nung talagang binastos si Beyonce, no? Beside him, hindi ko na alam kung sino pa, no? And kaya naman nabalikan na lang sila nung bandang huli dahil ngayon mayroon nang nakitang comment galing doon sa Hansel na sinasabi nilang hindi naman daw fake account daw yun, pero kung ititrace natin yung mga pangyayari, it seems na siya talaga yung nagme-message yun. Sa observation ko, doon nagsimula, no, yung sinasabi nilang pangbabash. No, kasi alam ko, as much as possible, iniiwasan nga na mabash sila. Iniiwasan sila. Ang talagang target noon is si Dr. Love at saka si Red Sane. So, hindi ko alam kung bakit parang ganun yung naging reading or pakiramdam ng pamilya ni Beyonce. No? Pero dito kay Midit, I'm not too sure kung ano yung whole story, no? Para siya ay pag-initan ng mga Kalingap vloggers. Never ko po sila binlame regarding sa mga reactors kasi alam ko po na uncontrollable yun. Dati, parang medyo nagtampo din po ako nun. Kaya nga na umalis po ako kasi parang Hindi, actually, nung time na Midit, no, may rules na, di ba? Ang alam ko may rules na And that rules, yun nga lang kasi ang problema sa rules nila ay hindi rin nila nasusunod. Di ba? May iba pa nga nagsasabi kapag wala ng issue, yung mismong rules nila, binibreak nila para magkaroon ng issue. No? May narinig akong ganung parang komento, no? Pero during that time, alam ko one of the rules is hindi sila pwedeng mag-comment sa mga beneficiaries, no? Lalo na parang kapag ikaw ay kaya nga may striker, mayroong vlogger, parang ganun no, may mga toka yung mga vloggers na nasa loob ng Kalingap community, no? So dito kay Midit, hindi ko alam, no, kung ano yung ginawa sa kanya, no? At kung sino yung gumawa sa kanya. And yung rules nila, may rules sila na sinusunod.
Ayun, para mararamdaman mo na hindi ka pinagtatanggol and walang ginagawa para para protektahan ka, ganun. Pero pag naandun ka na pala sa sitwasyon na yon, kasi 'di ba, may mga bagay na hindi natin maiintindihan hangga't hindi natin nararanasan. 'Di ba? Nung nag-start na ako mag-vlog, ganyan, may mga reactors na nakikipag-collaborate, ganyan. Doon ko na realize na oo nga, hindi dahil hindi sila, parang naramdaman ko yung hindi nila ako pinrotektahan sa mga bashing kasi hindi nila ako pinrotektahan, ganun. Wala silang control doon. Wala silang kakayahan kahit anong sabihin nilang tumigil na, ganito, ganyan. Kung ayaw tumigil ng mga reactors na mag-content, na magsalita, kung hindi ganun kataas ang respeto nila kay Kuya Rob, kay Kuya Val, ganyan, walang mangyayari. Okay, actually may point si Midit na sabihin niya. Katulad ng sinabi ko kanina, may rules. May rules silang sinusunod. Meron silang mga strikers. Basta, yung kumbaga mayroong mga vloggers na ito lang yung pwedeng i-content, ito yung pwedeng i-content, ito yung hindi mo pwedeng i-content. May ganun eh. Yun nga lang, yun yung sinasabi kong yung iba, break yung rules, pero walang penalty ibinibigay. Kaya nagkakagulo sila. No? Kaya nga sabi sila mismo, aminado rin na some of the rules were not being followed. No, kung masunod man, parang may pinapaboran. No? So, ganun yung nangyayari. Okay? So, yun yung part na siguro sinasabi niyang uncontrollable or hindi nila makontrol. Kasi nga, nabibreak yung mismo nilang rules. Pero may rules sila. May rules sila na hindi nga lang talaga nasusunod. No, yung iba siguro nasusunod din. Pero yun yung pang-control. Pero yun nga, tulad ng sinasabi ni Midit, minsan is uncontrollable. No, kaya nga 'di ba may maalis sa kunyari sa striker or may maalis kay Kalingap or sa community para magawa nila yung gusto nila. Kasi limited nga yung pwede nilang gawin hangga't nandoon ka sa community ng Kalingap. No? And they are doing that para nga hindi magkalabo-labo. Hindi maging magulo. Na hindi lahat kayo mag-focus sa reaction, no? Kaya kailangan meron ding nag-scout, may mga striker and everything na meron sa Kalingap community. No, para nga hindi maging congested yung isang part ng meron doon sa Kalingap community. Ibabash ka nila kasi trending ka, kasi pinag-uusapan ka, kasi napag-uusapan ka, kasi may pag-uusapan sa'yo. Ganun. Yun yung mga na-realize ko sa mga nangyari. Ganun. And mas lamang yung gratitude ko kay Kuya Rab that time. Hindi na para sa mga reactors or sa kasi part ng community ng Kalingap ang ang mga reactors, diba? Yung mga nasa loob na siniraan din ako noon, pinagchismisan, ganyan kung anong sinabi na mga walang basis. Hindi na para doon, pero parang kay Kuya Rab and sa mga team, mga taong nakasama ko personally. I-share ko sa inyo kung ano ang message ko that time kay Kuya Rab. And papaliwanag ko din kung ano yung na-realize ko talaga. Ito, happy birthday po Kuya Rab. Thank you, Medit. God bless you po always. Thank you po sa lahat. Sabi niya, kamusta na? Sabi ko, okay lang po Kuya Rab. Still fighting. Dami ko po na-realize for the past 1 year. Kasi last year po ito. For the past 1 year sa social media mula nung na-discover mo ako, yung mga kaya pala pinagbabawal niyo pa ang connection ng Angel sa sponsors kasi hindi lahat ng tumutulong financially ay malinis ang intensyon. Kaya pala din nyo agad pinapayagan mag-vlog ang Angels kasi napakagulo at mapanakit ng social media, which is true. 100%, parang 200%, 200% legit na sobrang gulo po ng social media. And totoo naman talaga na So at least may realization si Midit sa mga nangyari sa kanya. 'Di ba? Ngayon mas nakita niya yung totoong kulay ng social media nung siya ay may channel. And alam niyo kay Kalingap Rab compare sa tatay niya, mas okay si Kalingap Rab because he knows why he is doing those things.
And alam niya na itong mga to ay walang utang na loob sa kanila. Okay? Na pinagawan sila ng bahay dahil yan yung kinita ninyo sa pagbablog. Di ba? Yes, maybe there are more than. No, maring more than pa ng pagpapatayo ng bahay na yan yung dapat na mapunta sa kanila. Okay? So, it's just a matter of pag-uusap lang yan eh. Di ba? Kasi ganun yung malimit na lumalabas na sinasabi. Kaya nga, ayaw nila ng charity vlogger dahil nga mas malaki pa yung kinikita ng charity vlogger kaysa doon sa mga beneficiaries. No? So, I think this is wake-up call na rin, no? Sa iba pang mga nagcha-charity, sa iba pang mga may ganitong mga klase ng content. Di ba? To evaluate kung hanggang saan at kung paano ang magiging hatian sa kikitain. No? Kasi nagiging ano na eh, kalakaran na nakikita na natin na marami nang gumagawa, no? I mean, marami nang gumagawa, no? Ng mga ganitong content. And nagiging issue yung revenue or yung hatian. So I hope, no, maayos nila to. Okay, lalo na yung katulad ng ginagawang ito nila kanina. Kasi kahit saan natin tingnan, nakakatulong pa rin naman. Na-exploit ba sila? Na-exploit lang sila kung walang consent, no? Kung walang parents, kung sila man ay minor, no? Kung walang pinagkasunduan eh. Doon lang naman sila masasabi natin na-exploit, no? Para sa akin kasi na-exploit lamang yung isang tao kung hindi niya alam yung buong nilalaman or yung pinasok niya, no? Doon ka lang ma-explode, doon ka lang magagamit eh. Kung hindi mo alam kung saan patutungo yung inyong ginagawa. Pero prior, no, na kayo'y magpatuloy ng inyong gustong gawin, dapat clear sa both side kung ano at hanggang saan lang yung pwede ninyong makuha sa isa't isa. No? And if ever na gusto nyo nang maghiwalay, then dapat meron din kayong kasunduan doon. No, para hindi ganito, di ba? Para hindi ganito. Kaya sana itong mga nangyaring ito magbigay ng aral sa Kalingap community dahil sila yung may ganitong sistema ng content, di ba? From being a charity vlogger na mga matatanda yung tinutulungan, now may mga love team. Kasi aminin natin sa hindi, hindi sanay sila sa hirap, pero syempre kapag ikaw mabigyan ka ng opportunity na matikman yung buhay ng medyo nakakaluwag-luwag, syempre, di ba, aayon ka, papayag ka, di ba? So, siguro naman sa pagpayag mo na yan, inalam mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, harapin, di ba? Positive or negative. Yun yung sa akin eh, no? So, doon sa mga nagsasabi na nagagamit ba itong mga to, depende sa sitwasyon. Depende kung paano kayo nag-usap. Yun yung sa akin eh. Diba? As long as everything is laid down, no, to both of you, and both of you agreed doon sa inyong napagkasunduan, paano ka na-exploit to? Diba? As long as mayroon kayong in and out, no? Nung pumasok ka, ito yung rules. Nung ayaw mo na, ito yung pagkasunduan nyo. Di ba? So, for me, there's nothing exploitation there. No? Sinamantala yung kahirapan. Hindi naman yan ipinilit sa kanila eh. Di ba? Diniscuss sa kanila yan. No? Hindi yan para pilitin. Umagree kayo. Di ba? Pero always make sure sa pag-agree ninyo, alam niyo talaga yung buong detalye ng pinasok ninyo at kung paano kayo lalabas. Diba? So yun. And then, sa case ni Midit, at least, diba, umaamin siya na may mga natutunan siya. No? Na alam niya yung reason kung bakit ayaw ni Kalinga Prab na madikit sila ng husto sa mga sponsor. At kung bakit ayaw nilang mag-vlog pa muna sila. No? Oo, nanduroon yung kaisipan na ayaw niyong mawala, lalo't nagba-viral. Nanduroon yun. But, dive in a little bit more. No? Dig deeper.
Di ba? O, katulad si Midit. Dahil nagbablog na siya, may mga nakikipag-collab na sa kanya. So, doon niya na-realize kung ano yung sinasabi niya. Kay Kalinga Prab, medyo okay pa ako sa the way siya magpalakad pamamalakad niya. Pero kay Kuya Bal, medyo Kuya Bal, baka it's time, no, to hang that hat and manood na lang tayo pare-pareho sa nangyayari sa Kalingap community. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and always po mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.